Magandang umaga. Ako nga pala si Alvin, isang house husband. Yun, samahan niyo akong asikasuhin ng mga anak ko. Bali ngayon, alas 4 ng umaga, yan, magpe-prepare na tayo ng kanilang agahan. Kasi papasok ang aking asawa at ang aking anak na panganay. Bali ngayong umaga, yan, paghahanda ko sila ng hotdog, yan. Samahan ko na rin ng hamamaya para may pambaon sila. Okay? Alright. Bali habang pinapalambot ko yung hotdog, yan, magsasaing muna ako para makapag-agahan sila ng kanin. Eto na pala yung ham, pintira namin ng bagong taon. Yan, pagluluto ko na rin sila para meron silang pambaon. Bali bilang isang house husband, akin halos lahat ng gawain dito sa bahay. Mula sa pag-aasikaso ng mga anak at asawa sa umaga, hanggang pagluluto at paglalaba pati pamamalansya, yung paglilinis ng bahay, halos lahat, pagdidilig at pagwawali sa labas. Yan, hindi ko man nais na maging ganito, pero sa takbo ng panahon, kailangan meron magsakripisyo. Nagkakaedad na rin kasi ang aming mga magulang, medyo nahihirapan na rin sa pag-aalaga ng mga apo. Kaya nag-usap kami mag-asawa na mayroong isang maiiwan dito sa bahay. At sa kadahilanan na mas maganda ang trabaho ng aking asawa, ako na lang ang naiwan dito. Naisin ko mang magtrabaho, pero kailangan may tumingin sa mga anak ko, yung mag-aasikaso sa kanila at sa asawa ko. Hindi madrama ang buhay ko. Sadyang ipinapakita ko na hindi biro ang mag-asikaso at gampanan ang mga bagay-bagay dito sa bahay. Huwag sanang maliitin ang mga taong naiiwan dito sa bahay, sapagkat hindi biro at gampanan ang mga gawain pambahay, mapalalaki ka man o babae. Saludo ako, pagkat ang sipag at sakripisyo bilang isang taong bahay ay hindi biro. Ayun na nga, bali ito, balik na tayo. Naipirito ko na yung hotdog at ito, pinipirito ko na ngayon yung ham. Ipapalaman sa tinapay ng mga bata para may baon sila sa eskwela. At ayan po, tapos na tayo magluto. Bali ngayon, magtitimpla naman po tayo ng kape, pampagising. Iba pa rin syempre sa umaga ang pagkakape, hindi mawawala sa akin. Yes, coffee is life sa akin. At ngayon, magbubukas na ako ng mga pinto. Ayan. Puro nakapadlock kasi to. Syempre, nag-iingat din tayo.
Bali ito, magbukas na ako ng ilaw kasi magpe-prepare naman ako para mamalansya ng mga uniforme nila. After ko naman mamalansya at nakagayak na sila, nakapaligo, nakakain, at nabihisan ko na ang anak ko, tutuyuin ko naman ang kanyang buhok at iipitan para hindi siya ganong pawisan sa eskwela. 5:30 na nga pala to ng umaga. Nakaalis na ang misis ko para pumasok sa kanyang trabaho at ako naman maya maya ihahatid ko ang anak ko sa eskwela. Bali ito, medyo madilim pa. Ihahatid ko na ang aking anak papasok sa kanyang eskwela. Malapit lang sa amin ang paaralan na pinapasukan niya. Halos walking distance lang talaga. Kaya paglabas mo ng bahay, yun na. Pasok na tayo ate, no? Mag-hi ka muna ate sa ating camera. Yun, kay ganda-ganda. Manang-mana sa ama. Hindi totoo yan. Ate, bye-bye, galingan mo. Bye-bye. At nakapasok na po siya. Bali, sa pag-uwi ko, gagawa naman ako ng mga gawaing bahay. After kong ihatid ang aking panganay na anak, eto, magwawalis naman tayo sa labas ng bahay para maging maganda naman ang aming harapan. Para naman makagalaw ako ng maayos dito, ilalabas ko muna ang aming motor na si Elsa para maluwag-luwag. Siyempre, kailangan naka-center stand para iwas tumba. At siyempre, after kong ilabas yung motor namin, makakagalaw na ako ng maayos. Magpapakain naman tayo ngayon ng ating mga alagang isda. After ko naman ito, bumaba na yung anak ko at pinag-agahan ko na. Habang nasa baba na yung anak ko, bali pumanik na ako dito sa taas namin para ligpitin naman ang aming pinaghigaan.
After naman niyang kumain at makapag-init ako ng tubig, napaliguan ko na siya. Ngayon, iginagaya ko na siya para pumasok sa eskwela. Ayan. Bale, ito na nga pala kami sa school niya. Ihahatid ko na siya at para makapamalengke na ako. Okay. Pakabait ka, anak. I love you. Hello po. Bye-bye, nak. Halika na. Samahan niyo na akong mamalengke para sa ulam namin ngayong araw. Alright. Dito nga pala sa amin, malapit lang ang palengke. Pwedeng lakarin, pero kadalasan nagmomotor na lang ako para iwas hassle. Okay? Alright. Dito pala sa tapat na pinarkingan ko ng motor namin. Bossing, Dito na rin ako namimili ng karni ng baboy, Talagang manok, 200 lang. minsan baka. Nandyan na, si Suki. Tingnan mo nga to. Bukasan mo lang. Gusto ko na mag-iiwan sa bahay. Okay. Pwede na yan. Basta ko nilagay yung pera. Naku, teka lang. Ayun. Ayun na nga, tapos na tayong mamalengke. Bali, uwi na tayo para ma-prepare ko na yung ulam maya-maya. Password. Bali, naayos na natin sa kusina ang ating mga gagamiting sangkap. Bali, nag-prepare na rin ako ng 6 na pirasong itlog dito na ilalagay ko sa aking adobo. Kasi ang mga anak ko, hindi siya adobo pag wala siyang itlog. Alright? Okay, tara! Prepare na natin to, tapos maliligo muna ako para ayusin maya maya. Okay? Yan, bali maliligo muna ako kasi mamaya cleaners ako sa classroom ng anak ko. Okay, bye bye, see you later. Bigyan mo ako ng magandang transition. Alright, eto na, go! Bali, ito na nga guys. Bali, ilabas na natin yung mga pinamili nating karne sa palengke. Bali, uhugasan ko muna to para siguradong malinis-linis yung ating karne ng baboy. After kong hugasan, kumuha ko ng lalagyan. Syempre, ang aking maiwagang kutsilyo, yan. Ihiwain ko na siya sa medyo mga cubes. Cubes. Bahala ka sa buhay mo. Gago! Bali, itong baboy ko pala is halagang 200 lang para sa maghapon naming ulam. At syempre, gagamit na naman tayo ng sangkalan at aking kutsilyo. Yan. Dahil maghihiwa tayo ng 1.5 puso ng bawang. Yan. Teka, parang napakatagal naman ito ah. Sige na, bigyan mo na uli ako ng isang magandang transition. 1, 2, 3, go! Lakas tama talaga. Pasensya na po. Ngayon, at nahiwa na natin ang ating mga sangkap para sa ating adobo, punta naman tayo sa eskwelahan ng anak ko upang maglinis kasi every Wednesday cleaners ako. Okay? Alright.
O, paano guys? Linis muna ako saglit. See you later! Ayun naman, after natin maglinis, yan, sinundo na natin si ate din. Papatuloy na natin yung pagluluto ng adobo. Yan, tuloy na natin ang pagluluto natin. Bali, sa isang kawali, sindihan na natin yan. At maglalagay tayo ng mantika. Alright. Ganun lang yun. Tapos after nyan, pag uminit-init ng konti, ilagay na natin ang ating bawang. Pag nailagay na natin ang bawang, syempre, susunod ko na ang baboy at konting asin, paminta, and dire-diretso na. Alright? Let's go! Halu-haluin lang natin siya habang sinasangkot siya. Tapos maglalagay na ako ng konting toyo. Yan. Lalagay din ako ng tubig para pag pinakuloan, mapalambot siya ng maayos. Naglagay din ako dyan ng oyster sauce. Yan, at konting asukal. Yan. Yan, ready na yan para palambutin. Alright. Syempre, tatakpan ko. Ayan, aba, syempre, habang kumukulo ang ating adobo, pinabalatan ko din ang ating mga itlog. Pakapalatan pa ng iba eh. Charot. Ano ginagawa mo? Ayan. Buksan muna natin, tingnan natin. Yan, medyo kumukulo-kulo na siya. Bali ngayon, haluin ko muna para magpantay yung lambot niya. Yung nasa ibabaw, mapunta sa ilalim yan. At maglalagay na rin ako dyan ng suka. Suka. Ay, yun, dumating din. O yan. Lagay ng suka. Tapos, kaya lang natin siyang kumulo. Hindi ko muna siya tatakpan. Okay? Alright. Yun. After siguro ng mga 20 minutes o 30 minutes ganyan, nilagay ko na rin yung itlog. Tapos, hinayaan ko lang siyang kumulo. Bali, ganyan lang pala siya hanggang siya maluto. Pag malambot na yung baboy at tama na sa panlasa nyo, okay na yan. Yun, bali maraming salamat po pala sa mga sumubaybay at nanood ng aking video for today. Shoutout po sa aking mga kaibigan dyan. Maraming salamat po sa inyo. Bali, mag-aalas 12 na po. Maya po susundin ko ng aking anak na bunso at kami manananghalian na. After nun, tutulugin ko sila. Then, kung may mga assignment, gagawin po namin. And then, yun na po, dire-diretso na ulit. Maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Bye-bye.